si Chanakya Pandit. Ang Niti Sastra ni Chanak Pandit ay hindi itinuturing na isang sastra o scripture. Wala itong indikasyon na siya ay isang taong nakakakita ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap tulad ni na Bhishma o Vyasadeva. Hindi rin siya isang acharya o guro, katulad ni na Madhva Acharya o Ramanuja Acharya. Gayunpaman, siya ay walang dudang isang matalinong palaisip na may maraming tamang pananaw. Madalas binabanggit ni Srila Prabhupada si Chanakya Pandit bilang isang pinagmumulan ng praktikal na payo tungkol sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, sinabi ni Chanakya Pandit na kung makakita ang isang tao ng gintong piraso sa isang maruming lugar, dapat niya itong kunin. Gayun din, kung makakita siya ng isang pambihirang babaeng may angking talino, ngunit mula sa mababang lipunan, dapat niya itong pakasalan anuman ang kanyang pinagmulan. Sa kasalukuyang panahon, tila pangkaraniwan lamang ang mga payong ito. Ngunit noong panahong iyon, hindi madaling gawin ang mga ganitong desisyon dahil sa mahigpit na panlipunang pamantayan. Ayon din kay Chanakya, ang isang taong itinuturing ang asawa ng iba bilang kanyang ina, ang ari-arian ng iba bilang isang peraso ng dumi, at iginagalang ang lahat na nabubuhay na nilalang tulad ng sarili niya ay maituturing na marunong. Ang kaisipang ito ay kaayon ng ating filosofiya. Sa ika-11 kanto ng Srimad Bhagavatam, ipinaliwanag mismo ni Krishna na dapat nating igalang ang lahat ng may buhay. Sa kulturang kanlurangin, madalas itong kabaliktaran. Kinaiinggitan ang asawa ng iba, minimithi ang kanilang kayamanan at sinasamantala ang iba pang nilalang. Ngunit ang ganitong pag-uugali ay hindi nagdudulit ng mabuting bunga. Isa pang pahayag ni Chanakya na madalas sipiin ni Srila Prabhupada ay, ang isang amang lubog sa utang, isang inang nangangaliwa, isang asawang lubhang maganda, at isang anak na mangmang ay maituturing na mga kaaway. Ito ay may mas malalim na kahulugan. Ang isang amang may maraming utang ay nagiging pasanin ng kanyang anak, sapagkat kapag siya ay pumanaw, ang mga utang ay ipapasa sa kanyang anak. Ang isang inang may kalaguyo ay sinasabing sumisira sa pamilya na kanilang pinagkukunan ng suporta ng anak, bagamat hindi ito ganap na tinatanggap sa modernong pananaw. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na mas mataas ang tsansa ng pang-aabuso sa mga batang pinalaki ng mga step-parents. Ang isang anak na mangmang ay maaring magdulot ng suliranin, kaya't mahalagang bigyan ng wastong edukasyon ang mga bata. Ang ideya tungkol sa isang magandang asawa bilang isang kaaway ay tila mahirap unawain. Lahat ng tao ay nagnanais ng magandang asawa, at marami sa mga kilalang kababaihan sa kasalutan ay pinupuri dahil sa kanilang kagandahan. Bakit ito nagiging masama? Ang problema ay hindi mismo ang kagandahan ng asawa, kundi ito ay magdudulot ng kahinaan sa isang lalaki na maaring magpahina sa kanyang isipan at humantong sa maling mga desisyon. Ang ilang lalaki ay kayang kontrolin ang kanilang sarili at mapanatili ang tamang direksyon sa buhay kahit may magandang asawa. Ngunit para sa iba na mahina sa ganitong aspeto, maaari itong maging sanhi ng kaguluhan sa kanilang buhay. Kahanga-hangang mapansin na walang indikasyon na si Chanakya ay isang Vaishnava. Sa katunayan, sinasabing isinusuot niya ang tilak na may 3 guhit.
At maraming ulat na nagsasabing siya ay isang impersonalista. Gayunpaman, binanggit ni Srila Prabhupada ang ilan sa kanyang mga aral na umaayon sa filosofiya ng Vaishnavismo, tulad ng pagbanggit niya sa ibang mga personalidad. Tulad ng sinabi ni Chanakya, kung makakita ang isang tao ng gintong piraso sa maruming lugar, dapat niya itong kunin. Isang paalala na ang katalinuhan at mabuting aral ay maaring matagpuan kahit saan, anuman ang pinagmulan nito. Haribol.